Kinukutya niya ang kalaban habang nakababa ang kamay at na-knockout agad sila. Hindi lang siya boksingero, isa rin siyang palabas at nang-aasar na may gwantes. Si Prince Naseem Hamed ay ginawang pampublikong kahihiyan ang bawat laban. Sa mahabang panahon, walang nakakagalaw sa kanya. Isa siyang pambihirang personalidad sa media, internasyonal na bituin at idolo ng masa. Nabiktima rin siya ng sariling ego. Habang mas mataas ang lipad, mas malakas ang bagsak. Ito ang kwento ng lalaking sumuway sa mga patakaran. Nilait ang kanyang mga kaaway at bumagsak tulad ng pagbagsak ng mga naniniwalang hindi sila matatalo. He's not psyched out in any way. Good right hand again. Ipinanganak siya noong 12 ng Pebrero, 1974 sa Sheffield, Inglaterra, sa isang pamilyang imigrante mula Yemen na halos sapat lang ang kinikita para mabuhay. Mula pagkabata, iba na siya. Malikot, mayabang, na may labis na kumpiyansa sa sarili na halos nagiging pang-aasar na. Ayaw niyang maging hindi napapansin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matakot. At kapag nagsasalita siya tungkol sa pagiging kampeon sa mundo, sinasabi niya ito na parang sigurado na. Dahil sa hindi mapigilang enerhiya niya, dinala siya ng ama sa Wincobank Gym na pinamumunuan ng kakaibang ngunit malawak ang pananaw na tagapagsanay na si Brendan Ingle. Sa gitna ng lumang punching bag at maalikabok na sahig, nabuo ang alamat. Nakita ni Ingle sa batang iyon ang kakaiba, hindi lang kakayahan, kundi isang uri ng pagwawalang bahala sa karaniwan. Imbes na itama, hinubog niya ito. Tinuruan lumaban na nakababa ang kamay, gumalaw parang sumasayaw, at gawing sandata ang pang-aasar. At ang pinakamahalaga, ang magtiwala sa kanyang instinct na parang ito ay ika-6 na pandama. Hindi lang mabilis matuto si Naseem, kundi nagiging bihasa rin siya. Habang ang ibang boksingero ay nagsasanay para sa knockout, siya naman ay nagsasanay para manghiya at magdulot ng pagdududa sa kalaban bago pa makasuntok, ginagawang sarili niyang kaharian ang ring. Nag-debut siya bilang profesional noong 1992 sa edad na 18 pa lamang. Isang mabilis at hindi mahulaan na kaliwang featherweight na walang nakapansin sa pagdating. Ilang segundo lang, naunawaan ng lahat na hindi siya ordinaryong boksingero. Isa siyang lindol, palabas na naglalakad at panganib. Araw ng mga puso noon, pero iba ang nararamdaman ni Sheffield. Walang bulaklak o harana, kundi isang sing-sing, tensyonadong katahimikan, at isang 18 anyos na si Naseem Hamed na may ngiting walang takot. Unang laban niya bilang profesional. At kahit napayak lang ang gym, ang nangyari noong gabing iyon ay hindi kailanman maliit. Sa kabilang sulok, si Ricky Burt ay mukhang kalmado, pero nang tumunog ang kampana, naintindihan niyang may mali. Si Naseem ay hindi tulad ng iba sa kilos. Hindi siya sumusunod sa distansya, pabaya siya, ibinababa ang kamay, iniiling ang ulo, tumatawa. Para siyang batang naglalaro hanggang sa mabangga. Professional fights inside the distance. And that record suggests in the professional ranks, although he mixes. There's that right hand. There's that right. Sa pagtatapos ng unang round, nagpakawala si Naseem ng isang kombinasyon na nagpabagsak kay Burt. Sa round 2, tuloy-tuloy ang malalakas na kombinasyon ni Hamed na unti-unting nagpapahina sa kalaban. Fascinating first 3 minutes. Saying no when Ricky landed shots, but catch up. good fight. Hanggang sa si Naseem, parang sniper, ay nagpakawala ng kanang suntok sa katawan mula sa imposibleng anggulo. Bumagsak si Beard na parang basang manika. Knockout, ganoon kasimple. Good shot. Body shot. The leverage he gets into it, Dave. There you see him setting Ricky out and bang! Right through the middle, the gap. Hindi kaagad pumalakpak ang mga manonood at natigilan sila. Hindi nila alam kung henyo o baliw ang kanilang nasaksihan. Ang kabiguan na yon ay magiging bahagi ng kanyang alamat.
2 buwan nang lumipas, bumalik ang prinsipe. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik ang prinsipe na mas marami ng kasama, kamera at inaasahan. Hindi na siya isang hindi kilala at gusto niya yon. Mas malakas si Sean Norman kaysa kay Beard, pero maikli lang din ang laban. Pagpasok pa lang, kontrolado na ni Nasim ang ring at agad siyang nagpakawala ng walang pattern na kombinasyon. Mga uppercut mula sa labas, mga jab na parang hook na nanggagaling sa mga imposibleng posisyon. Debut, Mansfield. Actually missed the finish. Very fast and very flashy with glimpses of a He comes from good kick. great asset to have. Isang malakas na kanan-kaliwa ang nagpabagsak kay Norman sa lona sa unang beses. You know, the Oh, obvious got him one- hooked up. Back. Yeah. You're right, correct. And a bit of a show. Nagtiis si Norman hanggang ikalawang round. Ngunit hindi iyon laban, kundi pagpapakita ng lakas at kontrol. Seat of his pants in round 1. A lot of nonsense there. He should get stuck in and get the job. He should use that. Ilang beses binigwasan ni Hamed ng sunod-sunod na kombinasyon ng mga suntok. Kaya napahandusay si Norman paatras na parang pinatay ang kanyang nervous system. There. Here he goes. Good Oh, he's left doing a uppercut job left on Norman now. This is good stuff. This is very impressive. And Norman is getting a fearful pasting in this round and down. Muli, knockout na naman. Muling ganap na pagdomina at muli. Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin. Sino ba talaga ang batang ito? 3 linggo ang lumipas, may bagong biktima. Pero ngayon, may kakaiba. Si Nasim ay hindi na mukhang sabik makipaglaban. Parang nag-e-enjoy na siya. At sa laban na ito, makikita na natin ang mapanuksong si Nase. Sa unang round, inaral at nilaro niya ito, pinamali niya ng husto. Hamed start off. Poor. He's a real... And Bloomer is mesmerised at the moment. We saw Hamed's debut. Ricky Beard dropped him with a body shot. That was 2 rounds. 2 rounds. He goes for all the tricks in the book. So relaxed. I think it... Dave, Sa round 2, nagpakawala siya ng sunod-sunod na kombinasyon hanggang ipatigil ng referee ang laban. In the leopard skin, physical strength. like I said. Left, got him. And that's it. Technical na knockout, tapos na ang laban. Nang gabing iyon, wala nang nag-alinlangan. Si Nasim ay hindi na lang pangakong boksingero. Parang bagyo siyang may gloves. Mahigit 2 taon nang pinangunahan ni Nasim ang bawat laban. Nagwagi siya ng 10 sunod-sunod na walang talo. Phenomenal form there for Des, and great body shot from Nasim. They hurt you. And late, still, oh, lovely right hand, slinks down to the canvas. There's now blood coming from Francis there. A good body shot there. Sa pagtatapos ng 1,000, 973 at simula ng 1,000, 974. Si Prinsipe Nasim Hamed ay isang lumalaking fenomeno. Walang talo, eksplosibo, at lalo pang sumisikat. Nagiging interesado na ang mga television network. Madalas na rin marinig ang pangalan niya sa mga panayam, boxing shows, at usapan ukol sa mas malalaking titulo. Pero hindi pa siya kampyon. At ang prinsipe ay hindi ginawa para maging pangako lang, ginawa siya para maghari. Sa puntong ito, si Nasim ay hindi na lamang prospekto, kundi isang atraksyon at buhay na palabas sa ring. Mas napapansin na ngayon ang kanyang pagpasok kaysa sa mga laban. Ngunit ang nangyari noong gabing iyon ay higit pa sa palabas. Isa itong pinong kalupitan. Si John Melly ay kilala sa kanyang katigasan at hindi pa natatalo sa knockout. Gumuho agad ang plano niyang magtiis matapos ang ilang segundo. Pagkatunog ng kampana, tumakbo si Nasim sa gitna ng ring at sinimula ng ritual. Nakababa ang kamay, nakatagilid ang ulo, at maluwag ang balakang. Pagkatapos, isang malakas na kanang suntok, agad siyang pinabagsak sa unang segundo. Facing a bit of leather, and now his chin is close to the... Tumayo ang lahat mula sa upuan. Si Miseli, kahit litong-lito ay nakatayo rin. Nahuli na siya at sinimulan siyang paglaruan ni Hamed.
Binigyan ng mga peke, inasar sa kilos, nilalapitan ng hindi sumusuntok, tapos biglang lalayo na parang alam ang iniisip niya. 8 stone 10 now, he's moved up. That's what's now the super bantamweight division. Power from it's so spread, isn't it? Yeah, he does a lot of strange things, but when he decides it's time to opponent without even trying, that's what happened there. Yeah, it's very, although he's fought the now European champion, Vicente. Sa isa sa mga palitang iyon, tinubukan ni Miceli na magpakawala ng kaliwa at naiwasan ito ni Hamed ng ilang sentimetro lang. Tapos ay gumanti siya ng 3 sunod-sunod na suntok na muling nagpatumba kay Miceli sa lona. I think the main thing about him, Reg, is not a punch. Muling tumayo si Miceli pero huli na. Tumutugon pa ang katawan niya pero wasak na ang kanyang loob. His legs are... Now this fella's all over the place, Reg. His legs, they seem to have lost their strength. He can take as many chances and just do as he pleases, and that's exact. Dumating na ang wakas. Isang malakas, tuyo, at tiyak na kaliwang suntok sa mukha. Bumagsak si Miceli na lupaypay ang mga binti. Panalo sa pamamagitan ng knockout sa unang round. Isa pang biktima ang pumasok na akala ay makikipaglaban, pero lumabas na hindi maintindihan ang nangyari. 20 taong gulang pa lang, unang laban na ni Nassem para sa tunay na titulo laban sa isang di pangkaraniwang boksingero. Si Vincenzo Del Castro ay dating kampeyon sa Europa, may karanasan, mahusay ang teknik at hindi pa na-knockout. Isa siyang Italyano, matibay at may depensang mahirap talunin. Pero si Nassem ay hindi basta umaatake. Gabing iyon, hindi lang siya nais manalo. Gusto niyang magmarka. Sa simula pa lang, malayo na ang bilis niya sa kalaban. Sa simula ng laban, tinamaan ni Nassem si Abel Castro ng malakas na kanan at kaliwa, dahilan ng pagkakatumba nito sa lona. Castro, 33. Sa mga sumunod na round, tinangkang kontrolin ni Bel Castro ang ritmo at distansya, pero binabasag ni Hamed lahat ng inaasahan. Walang timing o lohika. Palaging nagpapalit ng depensa, nagpapakawala ng suntok mula sa mga imposibleng posisyon at ginagawa niya ito na may ngiti sa labi. He hasn't slowed and still not making any mistakes. Here the corner there, quite rightly saying don't get complacent to Hamed. Hey, but backing off. Probably good. I think the only chance for Bel Castro to get some results. So look, he just doesn't know what to do with him. He's waiting. Oh, fighting to the last though. As though he's terrified to lead off, no confidence that... Sa round 11, muling nagbitaw si Nassem ng malakas na kombinasyon na muling nagpabagsak kay Abel Castro sa lona. Kahit natapos ni Bel Castro ang 12 rounds, hindi niya nakontrol ang laban. Sa bawat round, binabanatan siya ni Nassem, pinapayanig at nilololoko. Malinaw ang iskor sa huli, malinis ang panalo. Naging kampeyon sa Europa si Nassem, pero gusto pa niya ng mas marami. Matapos makuha ang titulo, muling ipinagtanggol ito ng prinsipe sa Sheffield. Ang kalaban, si Antonio Picardi, isa pang Italyano na may magandang ritmo, pero walang sapat na kakayahan para harapin ang kaguluhan na dala ni Hamed. Maikli lang ang laban, nakakahiya, at inaasahan na ang resulta. Oh, yeah, there you are. Heavier fighters in the gymnasium. Two judges instead of 3. And again, notice that reach. You see that? He can use... Sa ikalawang round, tinamaan ni Nassem si Picardi ng eksaktong kaliwa. Kaya bumagsak si Picardi, nakapikit, at hirap huminga na parang nasa ilalim ng tubig. He learned from the video. He said he'd watch it. Oh dear! Isa ito sa mga knockout na hindi sa ingay kundi sa katahimikan ng epekto. Lalo na kapag may bumagsak na wala ng pag-asa. Technical na knockout! Lumalakas pa ang mga chismis bilang depensa. Ang batang ito ang kinabukasan ng boxing sa Britanya at sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang veterano na tuso. Freddy Cruz, isang Dominikano na may higit sa 50 laban,
at kilala sa kanyang kakayahang tiisin ang matinding bugbog. Nakaharap na siya ng malalaking pangalan at hindi agad natatapos, pero hindi naniniwala sa reputasyon ng prinsipe. Simula pa lang si Naseem na ang nagtakda ng ritmo. Mula sa malapitan, mula sa ibaba, mula sa gilid. He's so unpredictable. And scheduled for 12. I don't think he realised what it hit him. Only fancy touch so far from Cruz is the tassels on his trunks. Switching stance occasionally just to... Sa ikatlong round, napapasayaw na ni Naseem si Cruz nang walang tugtog, litong-lito, sumusuntok sa hangin. Only to fight a child, what have they done to me? Really, you can count on one hand the decent punches that Cruz has been able... Sa ika-6 na round, matapos ang napakaraming suntok, nagpa siya ang referee na itigil ang laban dahil sa pinsalang natamunan ni Cruz. Itinaas ni Naseem ang mga braso bilang kampeyon ng World Boxing Council Intercontinental, ngunit halata ang pagkainip sa mukha niya. Hindi pa iyon sapat. Ang kanyang unang depensa sa bagong titulo ay laban kay Laureano Ramirez, isang mandirigmang Dominikano na may matatag na panga at pusong bakal. Dumating siya na may pangakong haharapin ang bagyong mula Sheffield, ngunit kahit ang kanyang tapang ay hindi naging sapat noong gabing iyon. Sa unang 2 round, nagtitiis si Ramirez. Tinanggap niya ang mga suntok pero gumaganti rin. Sinikap niyang paliitin ang distansya, yumakap, nag-pressure, at nagawa niya ito saglit. Pero may problema. Hindi niya maiwasan ang suntok. Laging sinasamantala ni Naseem ang bawat butas. Southpaw, this fellow. Taking, but you have to see him against reflexes. But he's missing, and he's not bullying wrong. Fairly quiet start by his own standards, but he's not been hit. Points in this fight, he's looked a little bit untied. Sa ikatlong round, matapos ang mabilis na kombinasyon na na-block ni Ramirez, umatras siya, pinaikot ang balakang, at nagpakawala ng malinis. Walang awang kanang hook sa mukha. He's been listening to that punch. Oh, well that wasn't his jaw. Well, parang may bumagsak na maso sa kanyang panga. Bumagsak si Ramirez ng marahas. Nagsimula ang referee ng bilang. Pero alam ng lahat na hindi na siya makakatayo. Matinding knockout sa ikatlong round. Isa na namang gabi, isa na namang biktima, isa na namang malakas na palakpakan. At ang prinsipe, muli, ni isang patak ng pawis ay wala. Nakatingin na agad sa susunod. Matapos matalo si Laureano Ramirez, hindi na basta umaakyat sa ranggo si Naseem sa mga laban niya. Lumalaban siya para pagtibayin ang kanyang pangalan bilang isang parusang hindi malilimutan sa alaala ng featherweight. At ginawa niya ito sa sarili niyang paraan, hindi sa pamamagitan ng pagdepensa ng kanyang titulo sa desisyon, kundi sa pamamagitan ng knockout. Sunod-sunod niyang tinalo sina Armando Castro, Sergio Rafael Liendo, Enrique Angeles, at Juan Polo Perez. Bumagsak sa mapanuksong galit ng prinsipe. Wala ni isa ang tumagal lampas sa ika-4 na round. there it is. It's all over, I think, yes. Oh, terrific right hand, and then a delayed action. Get the feeling somebody is going to connect like that left hand from Naseem. Bawat laban ay mas maikli, mas malupit, mas eksakto. Hindi lang ipinagtatanggol ni Naseem ang kanyang sinturon. Nagpapadala siya ng malinaw na mensahe sa mga kampeon ng mundo. At sa wakas, dumating ang sandaling iyon. Ang tagpuan ay Cardiff, Giles, tahanan ng kampeon. Si Steve Robinson, tinaguriang Sinisiento, ay isang hindi inaasahang ngunit matapang na kampeon. Napanalunan niya ang titulo bilang pamalit sa huling sandali at ipinagtanggol niya ito ng may dangal. May tibay siya, puso at respeto ng mga purista. Go one. Nothing. And surely that's it. Big effort, but surely that's enough. Giving it everything he's got. Ngunit gabing iyon, hindi siya kalaban ng karaniwang boksingero kundi isang malakas na unos. Sa unang segundo, pumuwesto agad si Naseem sa gitna ng ring. Nakababa ang kamay, nakalitaw ang baba, at hindi mapakali ang paa. Nagpapakawala siya ng mga suntok mula sa mga anggulo na ipinagbabawalan ng mga manual. Tuwing umatake si Robinson, puro hangin lang ang tama niya.
Sa ikalimang round, naipit ni Hamed si Robinson gamit ang mabagsik na kombinasyon matapos ang eksaktong pag-iwas. Diretsong suntok, hook, uppercut. Bumagsak na naman si Robinson. Pero tumayo siya ulit. Pinalakpakan siya ng mga tao dahil sa kanyang tapang. Pero hindi na ito laban. Isa na itong naantalang hatol. Sa mga sumunod na round, sumayaw si Nasim, tumira ng asar. Ginawa niya ang mga bagay na hindi mo aakalain. Tinalikuran niya ang kalaban ng isang saglit. Hinanama na tumingin sa mga manonood. Yumuko ng ulo, saka bumangon gamit ang uppercut. Isa itong palabas na may tagong matinding dahas sa bawat galaw. Sa ikawalong round, matapos ang isa pang hindi balanseng palitan, tinamaan ni Nasim si Robinson ng kaliwang uppercut sa baba na sandaling nagpahinto sa kanya. Bago siya bumagsak sa lona. Knockout. Tapos ang laban, tapos ang paghahari. Pagsilang ng bagong panahon. Noong gabing iyon sa ibang bansa, sa edad na 21 naging featherweight world champion si Prinsipe Nasim Hamed. Hindi niya ito ginawa gamit ang puntos o estratehiya. Ginawa niya ito sa dating estilo ng iinsulto, sumusuntok at nakangiti. Pero ang hindi alam ng karamihan noon ay ang ngiting iyon ay mas mapanganib. Hindi lang sa kanyang mga kalaban kundi pati na rin sa kanya. Hindi tumagal ng isang round, ni kalahati man. Umabot lang ng 35 segundo, pero sapat na iyon para bigyan ng mundo ng malinaw na ideya. Hindi napunta kay Nasim ang titulo, pinagtibay lang niya ito. Si Said Lawal, isang malakas at matapang na Nigerian, tumawid sa lubid bilang hamonero ngunit naging nakalimutang pangalan. Pagkatunog ng kampana, lumakad si Nasim sa gitna ng ring na relax, nakababa ang kamay at puno ng kumpiyansa. Wala pang 3 segundo nang magpakawala siya ng mabilis at tumpak na kanang hook sa baba. Dahilan para bumagsak si Lawal na parang natanggalan ng paa. Maybe that was just a punch through. He stepped in with the puncher. Tumayo ang hamonero na litong-lito. Nanginginig ang mga binti. Pero si Hamed ay uhaw sa laban. Ilang segundo pa, umatake siya ng malinis na kanang suntok sa mukha. It's because Nat doesn't want to. Yet the all over. Not to. One more punch. Doing exactly as he. Bumagsak si Lawal. Ang pinakamaikling depensa sa kanyang karera at isang babala para sa mga naniniwalang pinalambot siya ng korona. Patuloy pa ring nagpapakita ng parehong lamig si Prinsipe. Para sa marami, naging turning point ang laban na ito, hindi dahil sa resulta, kundi dahil ipinakita nito ang panganib ng paglalaro ng apoy, kahit ikaw pa ang pinakamapanganib na tao sa mundo. Si Daniel Alicea, isang Puerto Rican, ay mabilis, matapang at may malakas na suntok, pero para kay Nasim, isa lang siyang panibagong hakbang. Lumabas siya sa ring na sumasayaw, tumatawa, nakataas ang baba, at nakapatong ang mga kamay sa balakang. Parang palabas ang unang round. Iniiwasan ni Nasim ang mga suntok gamit ang eksaheradong galaw, iniiling ang ulo, bahagyang tumatalon, at gumagawa ng muka. Nasisiyahan ang mga manonood. Si Alicea, na frustrado, ay patuloy na umaatake. World title history against Said Lawal. Always looking to throw punches from a new line there. Big factor in the fight is whether Alicea can take a shot. Anyone do. Try and block those punches from whatever angle. A right hand gets through. At biglang nagkaroon ng pagkakamali. Natamaan siya ni Alicea ng isang matinding suntok habang si Nasim ay wala sa balanse. Buong-buo ang tama. Bumagsak ang kampeyon sa unang pagkakataon sa kanyang karera. He's not psyched out in any way. Good right hand again. Oh, he's got it. Isang suntok sa panga at isa pa sa kanyang ego. Agad na tumayo si Nasim. Nakangiti na parang walang nangyari, pero nagsalita na ang lona. Hindi ligtas sa parusa ang kayabangan, ngunit hindi nito binago ang kanyang ugali. Sa ikalawang round, bumalik siya sa pang-aasar.
Bumalik sa kanyang ritmo. Pero ngayon ay mas may halong galit. It is being asked questions that we haven't seen before. He's caught by a right. Sa round, tinamaan niya si Alicea ng kanang hook sa mukha na nagpatumba rito. Natigilan ng hamonero. Solid right hand there. Oh, left hook and down goes up. Sa huling segundo ng round, inihanda ni Hamed ang paghihiganti niya. Isang perpektong kombinasyon ng kaliwat kanan na may kasing tumpak ng isang sirujano at kasing brutal ng isang berdugo. Bumagsak si Alicea na walang malay. Hindi pa nakapagsimula magbilang ang referee. Knockdown in both rounds so far. Heavy right and a left. And I don't think you're... Technical na knockout sa ikalawang round. Itinaas ni Nassem ang kanyang mga braso, tumatawa, pinapalo ang kanyang dibdib, pero sa unang pagkakataon alam niyang dumugo siya. Kahit hindi niya aminin, naging mas mapanganib siya dahil sa pagbagsak. Dahil kapag nasaktan ng mandaragit, mas lumalakas ito. Pagkatapos ng gabing iyon kay Daniel Alicea, kung saan una siyang nadapa sa lona, si Prinsipe Nassim ay hindi umatras. Bagkus, lalo pa siyang naging mabangis. Ang pagkakadapa ay nagbunga ng bagong antas ng kalupitan, katumpakan at palabas. Sa mga sumunod na buwan, 5 beses pang ipinagtanggol ng prinsipe ang sinturon laban sa 5 kalaban sa magkaibang gabi, 4 dito ay natapos sa knockout. At the moment, Nassim's doing what he wants. Right hand and a thunderous left. Comes away here. If Nassim can find another big punch like that, a right up from Nassim, and Hardy took that well off here. Then another right hand. Bringing them off, bringing them round. Another good left hand. And Cabrera is stopped. Patuloy na mamayani si Nassem at sa kanyang susunod na laban kay Jose Badillo, makikita natin ang isa sa pinakamagandang performance ng kanyang karera. Ngayong gabi, hindi lang nagboxing si Nassem Hamed. Sumayaw, kumanta, nilait pa niya ang lahat. Isa siyang palabas. Ginawang punching bag ni Badillo para magawa niya ang lahat ng iyon. Mula sa unang segundo, lumabas ang Puerto Rican na may matibay na desisyon na lumaban. Mataas ang depensa, maiikling hakbang, matatag ang tingin, pero wala sa mga iyon ang naghanda sa kanya para sa nangyari sa loob ng ring. Si Hamed ay kumikilos parang mabangis na pusa. Tumatalon pa atras, nagpifinta, at umiikot ang baywang na parang sumasayaw ng salsa. Hinahabol siya ni Badillo na parang multo. Nagpapakawala siya ng mga suntok na hangin lang ang tinatamaan, na anino lang ang nasasagi. At habang siya ay pumapalya, natatamaan siya ni Nassem. Si Nassem ay tumatama sa lahat ng paraan. Mabilis na kombinasyon, diretso sa mukha, hook sa katawan. Tuloy-tuloy ang parusa at si Badillo, kahit matapang, ay hindi na lumalaban kundi pilit na lang nabubuhay. Hindi na kinaya ng kampo ni Badillo sa ikapitong round. Ang kanilang boksingero ay hinihiya, binubugbog at binabasag. Itinapon nila ang tuwalya. Itinigil ang laban, technical na knockout. Tinaas ni Nassem ang kamay, umikot, at binati ang mga tao na parang aktor matapos ang palabas. Dahil iyon ay naging isang dula na may mga guwantes. At habang lumalaki ang kanyang alamat, landak, lumalaki na ka rin. Ang isang tanong na lalong lumalakas ang tunog sa mga tagahanga. Sino ang makakapigil sa taong ito? Ngunit hindi magtatagal ay malalaman din ang sagot. Madison Square Garden, New York. Isang hindi malilimutang digmaan. Bumagsak ang prinsipe at muling bumangon upang pumatay. Unang laban ni Prinsipe Nassim sa United States. Hindi lang ito laban, kundi labanan ng ego, estilo at apoy. Umugong ang Madison Square Garden. Ang mga Amerikanong manonood na may pagdududa ay umaasang matatalo na rin sa wakas ang mayabang na Briton. Sa kabilang panig ng ring, si Kevin Kelly, isang kaliwete, teknikal, matapang, at may malalakas na kamao, ay handang patalsikin siya. Pagpasok pa lang, ipinakita na ni Nassim ang kanyang estilo, ilaw, musika at kilos, isang paradang pang Las Vegas.
Nang tumunog ang kampana, naging digmaan ang palabas. Puno ng tensyon at elektriko ang unang round. Pareho silang nagmamasid sa isa't isa, pero bawat bitaw nila ay may tunay na intensyon. Still believes that I can get a knockout. Dwelling on both eyes in the Alejandro Gonzalez fight. Waste a few rounds. Sa mga huling segundo ng round, habang naglalaro si Naseem na mababa ang depensa at lantad ang baba, tinamaan siya ni Kelly ng eksaktong timing ng malinis na kanang suntok sa muka, kaya bumagsak ang prinsipe. It is a puzzle that Kelly is unable to solve. But down goes the Prince. A little bit of hubris there. Sa ikatlong beses sa kanyang karera, bumagsak siya sa lona sa unang laban niya sa Amerika sa harap ng libu-libong umaasang matalo siya. Tumayo siya, ngumiti, at nagpakitang gilas. Pero alam na ng mga tao, hindi siya matatalo. Ang ikalawang round ay parang roller coaster. Mukhang ganado si Hamed, pero parang hindi maayos. Sinubukan niyang bumawi, pero hindi siya pinayagan ni Kelly. And made Kelly run. Sa pinakamainit na palitan ng suntok sa round, tumama ang Amerikano ng matinding kombinasyon ng kaliwat kanan na naglagay ulit kay Naseem sa panganib. Would be that the Prince was exposed as a fraud. Pangalawang knockdown sa loob ng dalawang round. Sumabog sa tuwa ang Garden, pero doon nagising ang halimaw. Ilang segundo lang matapos siyang makatayo, sumugod si Hamed na parang demonyo ang bilis. Nabasa niya ang maling hakbang ni Kelly. Hinintay niya ng kalahating segundo at pinakawalan ang isang malakas na kanan na sumabog sa panga ng Amerikano. Think the mistake he made. There we saw it right there. Bumagsak si Kelly ng 3 beses sa dalawang round. Pareho silang nasaktan at natikman ang lona, ngunit ayaw pa ring sumuko ng alinman sa kanila. Maikli at tensyonado ang ikatlong round. Bawat suntok ay may layuning pamatay. At ang ikaapat ang naging desisyon. Naseem lands a couple power punches. Kevin Kelly lands a hard left hand. Kelly misses with the right. The opposite. Sa mga unang segundo, tumama si Naseem ng isang kaliwang cross na naging dahilan para bumagsak si Kelly pasulong. Two hard left hands. Isang tuwirang pagbagsak. Nagbilang ang referee. Tumayo si Kelly na lutang ang tingin at natitigatig. Tinubukan niyang bumawi, pero naamoy na ni Naseem ang katapusan. Hinintay niya ang tiempo, tinantiya ang layo. Nang sumugod si Kelly na hindi lubos na takpan, pinakawalan niya ang isa pang malakas na kaliwa. The Prince! And a hard left! And Kelly's down for the third time! Sa pagkakataong ito, bumagsak ang katawan ng Amerikano paatras na nakabuka ang mga braso. Knockout. Hindi na kinailangan ng referee na tingnan pa ang kanto. Tapos na. Ipinakita ng prinsipe ang bagay na di pa rin maintindihan ng marami. Hindi lang siya marunong mag-knockout, kaya rin niyang mabuhay sa impyerno. Pero may isang detalye na hindi napansin ng karamihan. Sa gitna ng digmaan, ang kayabangan halos nagdala sa kanya sa bangin. Umiilag na nakababa ang mga kamay. Nang aasar sa teritoryo ng kalaban, minamaliit ang sitwasyon. Oo, nanalo siya. Pero 3 beses din siyang bumagsak. Kahit ngumiti siya na parang palabas lang ang lahat, hindi lang panganib sa harap ang kalaban niya, kundi pati sarili niyang refleksyon. Dahil habang kumikislap ang prinsipe, lalo siyang nabubulag. At darating ang kanyang pinakamasamang bangungot. Pagkatapos sakupin ng Amerika at makaligtas sa impyerno, isa-isang tinalo niya ang mga sumunod na kalaban. Lahat sila ay natalo, pero may nagsimulang magbago. Hindi na siya nagsasanay ng kasing tindi, hindi na niya pinapakinggan ang mga nagturo sa kanya. Hindi na niya pinag-aaralan ang kanyang mga kalaban dahil kumbinsido siyang walang makakatalo sa kanya. Naging isang super bituin na siya. May milyon-milyon siya sa bangko, kontrata sa home box office, at mga tiket sa teatro na pantapat sa palabas ng Las Vegas. Pero sa loob ng ring, nagiging mas predictable na ang kanyang estilo. Nandoon pa rin ang bilis, pati ang lakas. Pero wala na ang gutom. Doon lumitaw ang isang taong hindi pumayag na siya'y hamakin. Isang mandirigmang malamig, matalino, sistematiko, isang Mexicano na hindi natatakot sa mga ilaw. Marco Antonio Barrera. Kid is a weak fighter now. Barrera knows it. Good punches, decent Barrera now. Lovely work there from Toledo goes down in this round. The fight is over. A right hand to the head. Over. And stalks. Kelly is through. Ready again.
Kelly is through. stoppage here. Even if the fans are hostile to me, I just hope they're loud. Oh, man. On the right hand, and he's falling. Napagkasunduan ang laban sa Las Vegas at sabik itong hinihintay ng buong mundo bilang palabas para sa prinsipe. Pero sa pagkakataong ito, may kakaibang nararamdaman. Hindi nagsalita si Barrera bago ang laban. Hindi ng asar o umarte. Tahimik siyang nag-ensayo, parang naghahanda na sirain ang makina, hindi makipaglaban sa tao. Mula sa unang round, nabasag na ang mahika. Hindi niya makita si Naseem. Hindi gumagana ang kanyang mga paikot-ikot, hindi naapektuhan ng depensa, at masama pa, hindi nasasaktan ng kanyang suntok. Down to the long delay that Barrera countering him. Flexes, and he's getting straight left down the middle. Itinulak siya ng Mexicano sa lubid, inagaw ang gitna ng ring, tinamaan sa katawan, pinahina ang binti, at pinaatras. Taunang pagkakataon sa kanyang karera, si Naseem ay mukhang wala nang maisagot. Ang mga manonood na sanay sa kanyang pagsayaw ay inasahan ang higit pa, isang henyo na walang plan B. As beginning with, he's starting to pick up the power. And landing in business. Round matapos round, tinamaan siya ni Barrera ng tama. Kontrolado niya ang bawat segundo ng laban at inuntog pa niya ito sa poste sa round 2. Sinigurado ang kanyang dominasyon hanggang sa huling segundo. Too much sin. Barrera pounds Naseem. Walang knockout pero wala ring pagdududa. Nagkaisa ang mga hurado. Si Prinsipe Naseem Hamed ang hindi matalo, ang suwail ay natalo. At hindi lang sa larangan ng esport. Nabasag ang kanyang aura, natahimik ang kanyang pangungutya, bumagsak ang kanyang kaharian. Gabing iyon, hindi katawan ang bumagsak kundi ang alamat. Isang taon matapos iyon, bumalik siya sa ring. Wala nang mga pasabog na pagpasok, wala nang apoy, wala nang sayawan, isang lalaki na lang at ang kanyang mga multo. Si Manuel Calvo, kampeon sa Europa, ang kalaban, pero ang totoong kaaway ay ang salamin. Hindi na niya entablado ang ring, ito na ang kanyang huling laban. Sa loob ng 12 round, nagboxing si Hamed na walang gana. Top level. He's going to need to have. He tried to load up for Lauer. He's got to work at it. Oh, a right hand, and no. Last 30 seconds, it does look as if this is going to go to the floor. Nanalo siya sa pamamagitan ng desisyon, pero hindi niya napaniwala ang kahit sino, hindi ang mga hurado, hindi ang mga manunood, at hindi rin ang sarili niya. Walang abiso, karangalan, o pamamaalam, ibinitin ni Prinsipe Naseem Hamed ang kanyang mga guwantes. Nagretiro siya na may 36 na panalo, 31 rito ay sa pamamagitan ng knockout at iisa lang ang kanyang talo. Pero nagretiro rin siya na may ibang pakiramdam. Isa siya sa pinakadakila at pinakakarismatiko, ngunit hindi siya ang pinakadisiplinado o pinakamatatag. At doon natapos ang lahat. Walang anunsyo, walang luha, walang pagtubos. Isang araw hari siya ng palabas. At kinabukasan, isa na lang siyang alaala na binalot ng ginto at katahimikan. Hindi siya bumagsak dahil sa suntok, kundi dahil akala niya hindi siya matitinag. Sa boxing, pwede mong lokohin ang lahat, pero hindi ang realidad.